Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 11, 2024. Yung minomonitor nga po natin bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay si Tropical Storm Bebingka. At ito nga po ay yung extension na ng kaulapan niyan ay nakaka-apekto na nga po dito sa may eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Asahan naman natin, ito naman po ay mababa ang landfall scenario, pero posible po yan pumasok sa dulong bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung hindi nga magbabago yung kanyang senaryo, ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Perdi panandalian lamang. At habang papunta nga po yan sa may parte ng Japan, magkakaroon na naman tayo ng panibagong sama ng panahon o posibleng bagyo na papasok po yan sa ating PAR. At ito naman po ay mababa rin po ang tsansa ng landfall scenario, pero ito po ay posibleng maging si Bagyong Hiner. At yung habagat ay patuloy po niyang hahatakin, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan, dahil nga po yung paghatak niyan sa habagat ay magdudulot po yan ng mga pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na nga sa parte ng Visayas, ilang bahagi ng Mindanao at ng Bicol region, kasama rin po ang western section ng Luzon and Metro Manila. At dito naman po sa may parte ng West Philippine Sea, magkakaroon din po tayo dyan ng posibleng sama ng panahon, ayon po yan sa advanced weather forecast. Dumako muna tayo sa ating rain map animation, kung saan nga mamayang alas 3 ng hapon, simula alas 2 pa lamang, ay mataas na ang tsansa ng pagulan dito nga po sa western section ng ating bansa, dito nga po sa may Luzon, Northern Luzon, Metro Manila, at maging dito nga po sa may northern portion ng Palawan, Mindoro provinces, dahil po yan sa habagat. At habang yung extension ng kaulapan naman ni Tropical Storm Bebingka, ito naman po ay makaka-apekto sa parte ng Bicol region, eastern section ng Visayas, and eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng hapon, ng gabi, mamaya, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa Luzon, even Metro Manila, Bicol region, Mindoro provinces, Palawan, at makulimlim na kaulapan sa Visayas and Mindanao na may kasamang isolated rain shower. Kung mapapansin nga po natin malawak nga yung extension ng kaulapan nitong bagyo na nasa labas ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mababawasan yung mga pag-ulan, makulimlim na kaulapan na lamang, pero sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas, may tsansa pa rin po yan ng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, September 12, asahan nga po natin na mananatili po magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dahil nga po paghatak nito sa habagat. At pagdating naman po ng September 13, ito nga po ay kikilos na dito sa may eastern section extreme northern Luzon, at mananatili nga po yung habagat ay magpapaulan sa ating bansa. By September 14, dito nga po mapapansin natin na by September 14 ng hapon or ng gabi ay posibleng pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility at lalabas din po kagad yan patungo naman po dito sa may parte ng China. At pagdating naman po ng September 15, yung mabubong low pressure area panandalian sa West Philippine Sea ay malulusaw din po kagad yan. At pagdating naman po ng September 16, magkakaroon na tayo ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay magiging isang bagyo ayon po sa European Center, at kung sakali man ito po ay magiging si Bagyong Hiner. At hahatakin din po niyan yung habagat na magdudulot ng pagulan sa Bicol region, Palawan, Mindoro provinces, Metro Manila, at halos buong Kabisayaan. At pagdating naman po ng September 18, asahan nga po natin na ito po ay halos susunod kung saan nga dumaan itong si
si Bagyong Bebingka. At ito naman po ay ang pinakaibigan nila sa ngayon, ito po ay posibleng dumiretso sa parte ng Japan. Pagdating naman po ng September 19 hanggang September 20, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pagulan, at dahil nga meron pa rin bagong low pressure area o sama ng panahon dito nga po sa may western section ng Luzon, at makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan. Hinuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, at malaki pa rin po ang tsansa na magbago lahat ng nakikita natin sa ating monitor. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.